Pag-ibig kong tunay, katimbang din itong buhay. Maasahan mo, maging gabi man at araw, hindi magbabago ngayon at magpakailanman. Walang ibang langit kundi ikaw lamang. Tulad nitong lahi, ang mataos na pagsuyo, na kung mapapawi, mabuti pang maglaho. O kay tamis ng pagsinta na may karangalan, manalig kang sumpa ko ay tunay. Order ng Gobernador General, ang bahaging ito ng Pasong Bato ay tatayo ng kwartel para sa sundalo ng Espanya upang pangalagaan ng katahimikan ng bayang ito. Lahat ng magsasaka na nasa sakupan ng permetro nang itatayong kwartel, may isang araw pa upang hakutin ang inyong mga kalabaw. Mga araro, mga pamilya, kami nang bahalang gumiba sa mga bahay. Walang sino mang maaaring umakyat sa lupang minanapan namin sa aming mga ninong. Ano pa ang silbi ng titulong ito kung kakamkami lamang ng inyong pamahalaan? Ah! Simon de la Cruz, totoo nga palang balitang may ulo kang matigas at dilang matalas. Oo, Verdugo. Ngunit ako isang Pilipino na walang suklob sa ulo. Mula sa araw nito, wala nang kabuluhan sa akin ng sedulang ito. Ha, Simon. Kung ngayon, alipores ka nga ng aso at kamay nila na sumigaw sa balitawa. Arestado! What? Di siya magiging amo ng aking latigo!
Berto, Kadyo, iligas ninyo ang inyong mga pamilya. Ito na ang panahon upang humantad tayo sa paglaban. Si Minyang, paano si Mon? Kukunin ko siya. Nasama ka sa kanya. Pag-alsa sa Espanya, sapat na yan upang ipabitay sila. Itaboy sila ng mga bala. Gawing abo ang mga ari-arian at ang sino mang maaresto, parusahan sa karsel. Oficiales, hacerlo todo esto tanto antes. Si, senyor! At ikaw, Verdugo, sa'yo si Simon de la Cruz. Agua, senyor? Agua? Frío agua, senyor. Frío. Mi último adiós. Huwag niyo nga ako hawakan! Mga indyong ito ah! Ang lalansa ng amoy takpan na nakmas sa akin! Ano ba? Hoy, mas mabaho ka sa amin, Makarya. Huwag kang mabunga nga. Ulok na ang kirito mo si Kapitan Agbor. Ha? Aba, Ginoo, huwag niyo naman pong tawaran ng bangako. Ang sarili ko pang kamay humubog niyan. Bilhin niyo na ng mahal. Ate Minyang. Natuklasan na ba nila na ikaw pumapatay ng mga sundalo? Simon de la Cruz, alam ko kukunin mo yung rena. Simon! Pupulo sa karsel ang lobby mo. Dahil ng Indio! Hihingi mo ang kalayaan ng bandidong Indio. Dalaga? Alam mo bang sa sinasabi mong yan ay nagkasala ka na sa bansang Espanya? Mahal na Alpires, kahit na maging alila ninyo ako habang panahon, Alangan sa iyong maging isang muchacha. Pero depekto rin sa bahay kung gumala-gala ang isang Pilipina. ulila na po ako, mahal na Alpires. Katulad po ni Simon, ang buhay po namin ay nakalaan lamang para sa isa't isa. Ganun pala, dalaga? Ano tang serbisyo mo ay ipinipresenta mo sa akin? Kung ikaw ay para sa Indio, silbihan mo siya sa karsel. Punasan mo ng dugo ang kanyang katawan. Kahit iharang ko ang aking katawan sa latigo ng berdugo. Kahit sa akin na mapataw ang parusang igagawad ninyo kay Simon. Mahal na Alpires.
Kayong manggi ka nga dalaga. May sentido para paalipin. Kahit sa isang Indio lamang. Ganun ko po siya kamahal. Dalaga, ibinigay mo rin ba sa kanya ang iyong katawan? Iginagalang po niya ako, mahal na Alperes. Ang kamay ko po lamang ang nadantayan ng kanyang mga palad. Estupido ang Indiong yan! Hanghal! Sobe! Pinaligtas niya ang kagandahan mo! ¡Qué horror! Matutulog ng lahat ng iyong katawan kapag hindi mo sila itinuro. Nasaan ang mga kasamaan mo? Bakit hindi mo itanong sa yung lati ko? Hanapin mo sa yung talong mo. Perdugon duwag! Matigas ka! Simon, alam kong nabigla ka lamang sa paglaban sa Espanya. Pero may oras ka pa para yakapin ang aming bandila. Ikaw at ang iyong nobya ay makalalaya. Kung ituturo mo sa akin ang mga insurekto. Hindi kayang turugin ng lati ko ang aking katawan. At hindi mahaba ang aking tila. Na tulad ng mga Kastila. Pah! Indio! Verdugo! Dalhin mo rito ang kanyang nobya. Kunin mo sa kwarto ko. Ang mga Indiong tulad mo ay tulad sa isang asong ulol. Hindi marunong kumilala ng Panginoon. Dahil sa hukay, hindi ko matatanggap na maging alipin ng isang dayuhan. Talagang kayong mga Indio ay may timang kulay. Pagkat ang isipan ninyo'y ganyan din ang kulay. Itim, utak at buto. Verdugo! Nilura ng Indyong itong aking mukha. Patungan mo ng yung dumi ang kanyang ulo. Sa harapan niya, lurain mo ang kanyang nobya! Pa! Si Minyang, ang tumalaga, ang manibalang. Umpisahan natin ang gustong mangyari ni Alperes. Lumama kami niyan! Lumama ka! Ako harapin mo, Verdugo! Halika rito! Gusto ko munang makita mo mukha ng yung Verdugo, Minyang. Wah! Wah! Simon! Ayoko! Simon! Simon! Simon, ayoko! Babae lang kaya mo, Verdugo. Duwag! What? Pero tapang mo ako. Sa umasa, Simon! Lumama kami niyan! Lumama ka! Patay mo na ako, Verdugo. Patay mo na ako!
Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Minyang. Walang nawala, Minyang. Masamang panaginip lamang ang naganap. Minyang. Minyang. Gaganti tayo. Gaganti tayo, Minyang. Paano na si Mo? Simon! Ligtas na kayo. Minyang. Halika na, Minyang. Madali. Salamat. Salamat. Hindi agad kami nakasaklolo. Nagkalat ng Gwardiya Sibil sa gubat. Kailang bago mag-umaga, makalayo na tayo. Tayo na, Minyang. Simon. Halika na, Minyang. Caramba! Ibalik ang Indio! Patay o buhay! Wala pang prisonerong nakalalayan ng hindi ko inuutos! Ikaw, Bertugo. Ayokong makita ang anino mo hanggat hindi mo na ibabalik dito ang Indio! At kayo mga opisyales,
Iba una mga haligi. Gusto ko na pagdating ng Gobernador General na nagsimula ng trabaho sa kampo. Hala, sige! De, Haloy. Hayaan mo siya mamatay. Ang inchong yan ang sumipat sa ama mo. Ikaw, gusto mo rin mamatay sa sibat? Dahil siya sa kubo. Ayan siya. Sige. Pwede ko. Hawakan siya mabuti. May infeksyon ka sana. Hoy, Makarya, lumayas ka dyan. Baka ang amoy mo pa. Asyang makatetanong sa kanya. Eusebio, gamutin niyo kagad yan. Lakasan mo ang loob mo, Minyang. Pagbabayad din sila. Mabuti pang mamatay na ako, Ana. Mabuti pang mamatay na ako. Kaya Kastila ang pinili ko umasawa sa akin. Para wag ka magaya sa mga Indyong yan. Maiitim na. Hindi pagwapito katulad mo. Lo entiendo, mama. Muy bien. Muy bien. Magbihis ka naman, Minyang. Ilang araw ng damit mong yan. At saka, huwag ka iyak ng iyak. Tuyo na ang luha mo. Minyang. Ang iyong kwintas. Nais ko, katulad ng araw, nakangiti ka na isabit ko sa leeg mong kwintas nito.
Natatandaan mo. Hindi ba? Alangan nang isabit sa dibdib ko ang kwintas na ito, Simon. Ikaw na ang may sabi. Maganda ang hiyas na ito. Ginto. May ningning na taglay. Hindi katulad kong isa na. Isa na. Si Verdugo! Si Verdugo! Si Verdugo! Si Verdugo! Andres! ¡Tontos! ¡Imbéciles! He visto tontos en esta vida, pero no como vosotros. ¡Tú y tú! ¡Un indio! ¡Un solo indio y no podéis con él! Hasta ahora no habéis cogido al indio que se ha escapado. Yo no sé qué hacer con vosotros. Tenéis a toda la tropa a vuestra disposición. Un montón de soldados. Todo lo que queráis. Y no tenéis al indio que se escapó. Papa, Hija, biglang-bigla ang dating mo. ¿Estás de mal humor? ¿Esto es lo que me espera después de un viaje tan largo de España? Dispensame, hija. Kung alam ko lang na darating ka, ipagpapabukas ko ng pagsesermon sa mga inútiles na ito. ¡Hala, imbéciles! ¡Marcharos de aquí! ¡No quiero que volváis sin el indio! Ang mga indio, sila ang dahilan. Tulad may nag-aral ako ng kanilang salita at wika at pati na ang kanilang pag-uugali. At natuklasan kong sila'y Mga magsasaka at religyoso, inakay natin sila sa relihiyon. Itinaboy na mag-aral. Ngayon matitigas na ang ulo nila. salamat. De nada, senyorita. Nanaig ang kulay at asal ng isang indio. Arroz, senyor? May mga pag-aalsang nagaganap. May isang namuno, pumilas ng sedula at maraming indio ang umanib. At ayokong maganap ito sa aking nasasakupan. Vino, senyor? Sí, dame un poco. Bastante, ah. Ya te puedes retirar a la cocina. Comida, senyor? Cuando yo digo que puedes retirarte de la cocina, muchacho, márchate. Quiere decir que no quiero que estés aquí. Tengo algo que hablar con mi hija, entonces tú ahora mismo coge el arroz y vete a la cocina. ¡Ahora mismo! Dama, por favor. Retirar. Narinig niyo ba yung sinabi ng Alperes sa akin? Yung mahaba, yung parang tula, yung parang galit? Anong ibig sabihin nun, ha? Ang sabi, guwapito, fen bonito ka raw. Oh, pero, parang galit. Nang haba ng sinabi, larga dila. Listo ka raw, bibo, at mahusay ang serbisyo. Ako? Damas y caballeros, todo avante, vuelta. Pati ang panlasa nila sa pagkain ay masarap, hindi ba, Papa? Natitikman mo?
Este muchacho, anong luto ito? Pinakbet, senyorita. Sa Espanyol, leche plan. ¡Márchate! ¡Caramba, márchate de aquí! ¡No te quiero ver aquí! Guapito. Bonito. Mas galit ngayon sa akin. Ano yan? Gagawa ako ng bagong diksyonaryo. Yan ang kostumbre ng mga Indio. Bobo! Kaya't kumain man ng masarap, ang sustansya sa katawan lamang pumapasok. Hindi nakakaabot sa utak. Pero wag na natin silang pag-usapan. Nawawalan lamang ako ng ganang kumain. Kumusta sa Espanya? Ang iyong pag-aaral. At si Teniente Alegre. Kailan kayo lalagay sa estado? Si Alegre, hindi ko siya tinanggap, Papa. Nakita kong kanyang ugaling si Maron. Kahit na akong kanyang kaharap, isip mo'y palagi nakikipaglaban sa gera. Tatak ng isang mandirigma. Isang mahusay na soldado. Katulad ko. Tama na yung isang sundalo sa ating pamilya, Papa. At isa pa'y wala pa naman sa isip ko. Ang mag-asawa. Sa ngayon, ikaw lamang ang solong lalaki sa buhay ko. Kumain na tayo, Iha. Karangalan kong ipagmalaki sa'yo. Ang dugo ng isang kilabot na Mexicanong pinugutan ko ng ulo. Simon. 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 Simon! Hindi matanggap ni Minya ang ganap sa kanya. Simon, pinakamamahal ka niya at ibig niya maging malinis. Iniwan niya kay Juana. Ang kwintas na yan. Bago siya tumalo sa bakit. Mahubad lamang ang kwintas nito sa dibdib ko kapag hindi na ako karapat-dapat sa Simon. Bubuhayin ka. Bubuhayin ka ng dugo ng mga dayuhan niya.
merese. Bakit ipalamundag ang lahat sa bangin at namamatay ng mga animal yan? Para morir todos los indios na saber. Mauubos lahat yan. Tsuwete pa nga. Bakit mo tatanggihan ng isang tulad ni Alegre? Guerrero siyang tunay, Araceli. May matalim siyang sable at utak na matalas, Araceli. Ang mga medalya niya sa gyera, hindi ka ba nanghihinayang? Damas, kailan pa kayo nagkaroon ng poder para turuan ako? Sige, huwag niyong tigilan ng pag-aabante sa bruskong tiniente. At kayong tatlo, bibiyahe sa Espanya, sin pamasahe. Si Teniente Alegre, barbaro, salbahe. At kobarde. Porque muchacho, kilala mo ba siya? Si Teniente Alegre, senyorita? Yung barbaro? Yung brusko? Yung maraming medalya? No, senyorita. Esta señorita, el muchacho, soprano, cantor de la ópera. No me digas, bueno. Sí. Oh. Señorita, bajo, por favor. Ang unang batong gagawin nilang haligi sa kampong yan ay madudurog sa kanilang mga katawan. At bawat hukay ay didiligin ang kanilang mga dugo. Dapat lamang, Simon. Pagkat winasak nila ang ating mga pananim, mga lupain, at tahanan. Hindi tayo. Sila ang mga dayuhan. Sila ang nararapat mamuhay sa kabundok. Mamayang gabi, sisimulan natin diligin ang maputlang dugo ng mga dayuhan. Ang kayumangging lupa. Malalasan nila ang puot ng mga Indio. Lampa! Lampa! Tamsad! Bakit wala ng dating sigla ng magiting na berdugo? Ang Indio! Malapit ka mapatag ang buhok na ito. Hindi ko pa rin siya natatagpuan. Hindi ako makaharap kay Alperes Gubio. At naiinip ako sa lugar na ito. Walang babae! Saan kaya nagtago? Wala nang miska ko siya. Wala nang balita tungkol sa kanya. Sapat na para sa gabing ito, Simon. Sa susunod na pagsalakay, higit na maraming buhay ang malalaga sa kanila. Berdugo! Berdugo, marami sa ating kasama nang nagamatay.
Halos lahat ng tanod sa taas ay naubos. Bukas, gagalugarin natin ang pinakamasukal na bahagi ng kagubatan. At hindi tayo babalik hanggat hindi natin nakikita ang mga Indio! Kahit na tumanggi ka, kailangan kong serbisyo ni Teniente Alegre ang talim ng kanyang sable at utak. Dahil sa pagsunod-sunod niya sa akin, kaya ako napilitang iwanan ng Espanya. Unawain mo yung Papa. Ipatatawag ko siya hindi para sa iyo, kundi para sa Indio. Sa digmaan, hindi dapat umiral ang puso. Para sa iyong pamahalaan, dapat manaig ang isip. Ang kamay na bakal ang damdaming bato. Kapag dumating si Teniente Alegre, aalis ako, Papa. Voy a volver a España. Kung pinamimili mo ako, tinatanggap ko ang iyong paglayo. Narito ang mga Indio. Doon! Kailangan na ang tubig na inigib nyo. At ikaw, Ana, hanapan kadyo. Mauna na kayo, Inte. Maliligo pa ako. Makakatakas kay Verdugo! Huwag kang takot! Ibibura ka ng Verdugo! Wala. Kapatid. Berto, ang mga sundalo ko. Buhay ko silang iharap sa Simon. Tigtas ka na, kapatid. Patungo ka sa mas mataas na ranggo, Teniente Alegre, kapag napuksa mo ang puwersa ng mga Indio. Wala akong nakikitang pwersa, Alvarez.
iilang mga Indio na may hawak na matutulis na buo. Matatawag na ba silang hukbo? Ang aking espada ang katatagan ko, Senyor Alvarez. Kung ang mga punlo ng bandido sa Espanya ay aking nasugpo, ang mga Indio pa kaya na ang tanging hawak ay buo. At Senyor Alvarez, hindi ang mataas na ranggong hangad kong maging gantimpala. Ano, magiting natin yan? Ang puso ng isang babae na hindi napahanga ng aking sable. Pupugutin ko lahat ang ulo ng mga Indio. Kere-kere, senyorita! Kere-kere! Kere-kere, senyorita? Ang mga damas, sabihin mo nga alis na kami. At ang karwaheng muchacho, ihanda mo na. Pabiyahin na kami patungong Espanya. Espanya? Karwahe? No, pwede, senyorita. Uy, malayo. Kabayo, tawid dagat, malulunod, mamamatay. Magpapaalam lang ako sa papa. Dalhin mo ako sa pasong luto. Senyorita, ito pa ba? Alta presyon. 10 pisetas? No, pwede. 20 pisetas? Delikado. 30 pisetas, muchacho? Peligroso. 50 pisetas? Arestado. 50 pisetas? Paano ang ambisyon kong maging isang ilustradong Pilipino sa Madrid? 50 pisetas? No hay más alto el precio? $50 pesetas. Ahora mismo. Mi último adiós. Senyorita, saan ang destinasyon? Sa aking papa, sa pasong bato. Mapanganib ang landas, senyorita. Pues, gwardyahan niyo ako. Kutsero, hindi ito ang daan patungong pasong pato. Correction. Hindi ako kutsero. Soy un muchacho. Primera klase. Y de kalidad. At ang daang ito ay mas malapit papuntang pasong pato. Kaya huwag kang pakialamero. Hangal! Malakas ang puwersa ng mga Indio. Kaya kami laging papatrolya dito. Está bien. Pero hindi na kayo magpapatrolya dito, los amigos. Porque los indios. Ito ang teritoryo. Hola, mi compadre Simon. Mabutit natanggap mo ang aking mensahe. Ngayon ka lang gumawa ng tama. Muchacho ng mga Kastila.
la señorita Araceli, el señorito Indio. Halika, anak ng Andres. Arriba! Ngayon, may sandata na tayo laban sa mga dayuhan. Ano kung natin ang bawat sulok ng kagubatan? Walang batong hindi maaring matinag. At walang Indyong hindi mapupugot ang ulo. Tiniente Alegre, ang balita inatake sa puso si Alperes dahil sa pagkakatangay kay Senyorita Araceli. Ala akong pakialam. 10 beses man siyang mamatay. Ang mahalaga sa akin ay ang kanyang anak. Minsan lamang akong magmahal. Minsan lang. Injo. Injo! Sayaw! En la casa de Alperes. Ha, ikaw ang senyorita. Ako ang muchacho. Aki ang labundok, baligtad. Ikaw ang muchacha, ako ang amo. Bueno, bailar. Sayaw. Flamenco. Con todo ganado, ¿eh? ¿No quieres? Ayaw? Ha. Un monumento. Flamenco? Hoy, muchacho! Ako! Walang sayaw espanyola na hindi ko ma-perfect. Mira, este es el estilo. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas. 2%. Qué bonitos ojos tienes. ¡Olé! Ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejan. Caramba! Sayaw taberna na lang. Minaltrato ang flamenco. Hay! Madre mía! Madre kakao! Hoy, Makarya! Huwag ka magpagpag. Baka dito ba mga mo yan? Márchate! Macaria, viuda de Capitán Albor, en la cubo, para natulog! Bailar! Bailar o tostado kung pa? Eh? Baile! Ole! Ole! Muchacha, ole! Bailar! Ole! Ole, muchacha! Ole! Ole! Bailar! Muchacha, ole! Ole! Bailar! Arriba! Arriba, bailar! Magnífico, señorita. Bailar! Muchacha, bailar! Arriba! Arriba, bailar! Ole! Muchacha, ole! 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 Muchacha, bailar! Arriba, arriba! Ole! Ole! ¡Ay, ay, ay, ay! Bonito! Bonito! Ole! Ole! Flamenco, ole! Ole! Flamenco, ole! Bailar! Ole! La, 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 la. Ole, muchacha, ole, ole, muchacha, ole, bailar, magnífico, la la, la 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 la, ole.
Ha? Ole. Huwag kang manood sa kanya. Mas orihinal ako. Has visto como mueve mi cuerpo? Sa intak ng katawan ko, dito nanginig ang papa mo. Kaya, naanak, mírame te digo. Sino bang mas magaling sa siya o ako? Siya naman. ¡Estúpido! ¡Ollero! ¡No sabes nada! Ole, la, ole. ¡Fuego! ¡Papá, tostado! ¡Aray! ¡Tostado todo! Matitikman mo, Injo. ¡Socorro! Ngayon ang sandali, Simon. Kung paano inutusan ng Alperes Verdugo para durugin si Minyang mo. Kumanti ka, Simon. Pabayaan mong patulugin niya kami sa kanyang pili at pagmamakawa. At bukas, katulad ni Minyang, lulundag siya sa bangin. Bahala ka na sa kanya, Simon. Uy mo, Simon. At ang mapatutuhanan kong sinabi na aking papa na kayo manggi ay mga Indio na walang paggalang kahit sa isang babae. Katulad ka ni Minya. Walang malay. Walang lakas upang lumaban. Ngunit hindi ako katulad ng iyong ama. At ng alagad niyang Bertugo. Ayaw ko makakita ng dayon sa buhok na ito. ¡Macarra! ¡Vuéltate! ¡Trabajar! Muchacho? ¿Eh? No. Correcciones. Ako, señor, don, muchacho. Saan ba gagamitin ang mga buhong ito? Pregúntate. Itanong mo kay Simon. Ipantutuhog, prisionera. Saan? Para tu papá, para los soldados, entonces, pati si Alegre. Y si yo escapó, perdóname, el nicho ponebre. Natitiyak mo bang doon dadaan ang pangkat ni Alegre? Perto, Kadyo. Oo, Simon. Ayos sa ating tagamatyan. Mamamatay silang lahat, Simon. Wala makakaligtas. Pati na yung Alegre.
Mga Indio. Tama kaya, Alegre, na humingi tayo ng tulong sa Maynila. Ako mismo ang kukuha ng mga sundalo. Pipiliin ko ang mga veterano. Ang mga sanay sa pakipaglaban sa mga tulisang gubat sa Maynila. At katulad natin, nakaiintindi at nakapagsasalita ng lengguwahe ng mga Indio. At titiyakin ko sa iyo, Senyor Alperes, malilipo lang mga Indio. Magiging pataba ng walang silbing halamang gubat ang kanilang mga bangkay sa aking pagbabalik. Gawin mo yan, Teniente Alegre. At si Araceli ay mapapasayo 10 ng pinakamataas na ranggo sa hukbo. Mas gusto ko pa ang labi ng isang aso kaysa labi ng isang Indio. Personal ang motibo ko sa usaping ito, Alperes Simubio. Iyo ang iyong anak, ang mataas na ranggo. Akin ang ulo ng Indio. Kaya't patatagin mo ang iyong puso. Ibig kong ikaw maging testigo kapag nagrap na ang mga sinabi ko. Ganito. Mas mahapdi ang bala nito kapag bumaon sa kanilang katawan. Oo, Kadyo. Pagkat sandatan likha nila, ang mismong papatay sa kanila. At alam mo ba, kung ano iniisip ni Simon sa pagsalakay natin gagawin sa tinatayong kampo ng mga sundalong Kastila? Alam ko, Kadyo, walang magagawa ang mga kaaway. Baka hindi nila maputok ang kanilang mga sandata. Sabi usare este rifle. Haasahin ko na sinandila mo. Mahusay ako dyan. Juana, saan nila kinuha mga armas na yan? Ang alam ko, lahat ng sundalong may-ari ng baril na yan, abo na ngayon. Matag ng Diyos. Kahit makuha nilang lahat, hindi nila tatalunin ng mga Kastila. Dahil bobo sila sa baril.
hinala natin. Muli silang atake at gagamitin sa atin ang samsam nilang armas. Ngayon, tayo ang tatambang sa kanila. Bago sila makapagpaputok, ubos sila. Bakit tamaan ng senyorita? Ano gagawin natin? Bakit tayo madumi? Masdan mo ang kamatayan ng mga kriminal. Naalagad ng iyong ama. Para silang mga asong bahagang buntot na nagsisita ka, Simon. Mabisang sandata ang senyorita. Ha, Simon? Sa bawat pagsalakay na gagawin namin, ikaw ang magiging kalasan. Magiging bahagi ka ng kamatayan ng iyong mga kabalat. Makasasama sa inyo, Senyor Alvarez, ang masyadong pag-iisip at galit. Pero ang aking anak, ang mga Indyong yun na lumalaban, Pagdasal tayo, Senyor Alvarez. Napapunta sa impyernong kaluluwa ng mga Indyo, puweran yung anak. Padre Miguel, anong yung balita? Meron na bang nagkumpisal sa'yo tungkol sa kinaroroonan ng mga tulisang Indyo? Wala. Ako'y nagtatanong sa mga manang at manong. Sinabi kong mananawag ng Diyos upang sila'y parusahan. Ngunit, wala raw sila nalalaman. Anong gagawin natin, Padre? Magdasal tayo. Huwag mo nang pagurin ang dila mo, Padre. Narito na ako para sumugpo sa mga Indyo. Ang magiting na tinyente. Alegre. Alegre. Nasa labas na ang mga pinili kong sundalo. Mga mandirigma sa kagubatan ng Espanya. Mexico at Maynila. Ang mga bandido ng Mexico at Espanya ay nilipol nila. Magmimistulang bato lamang ang mga Indio na tuturugin. At pinangangako ko, Senyor Alvarez, sa dulo ng aking espada, ang susunod na pagsikat ng araw ay magiging pula. Mababahira ng dugo ng mga Indyong nagtatago. Magdasal tayo na sana humangga sa impyernong kaluluwa ng mga Indyo. Teniente Alegre, paano? Kung kayo sasalakay, paano ang aking anak? Senyor Alvarez, ang iyong anak o ang inang Espanya? Makabalita ka lang na may dumating na mga sundalong Kastila. Binabad mo na yan. Ang panlaban mo. Concho, huwag kang pakialamero, ha? Yo el inutusan ni Simon
para maggwardya sa'yo. At kahit sa pagbibihis mo, hindi hiwalay ang dos ojos ko, Senyora Macaria, Viuda de Kapitan Albor. Alam mo, muchacho, nagmukhang Espanyol ka na rin mula nung magserbisyo ka sa bahay ni Alvarez. Muchas gracias. Es la verdad. At dahil sa tipong Pasko Espanyol ka na, gusto na rin kita. Halika, muchacho. Hilura mong hita ko. Hita? Halika. Gracias. Macaria mía, muchas libag. Sí. Uy! Muchacho, itaas mo pa. Taas. Oo, si mabango, halita, maputi. Andiyan na ako. Ay, dali na. Mananagana naman si Macaria sa romansa. La 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 la. La 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 la. Sabi mo, senyora, mahilig ka sa Kastila. Bueno, magsawa ka. Macaria. Hoy, sa kabelo. Bukas, bubuelo na ako, ha? Bukas. Hirap na ako. Wala nang buelo-buelo, senyora Macaria. Kung sa kampamento ng mga Indio nang galing ang kalapati mo, huwag palili pa rin hanggang hindi tinuturo ang lugar. Teniente Alegre. Ayon sa mga sundalo, ay iisang direksyon na lamang ang hindi pa nagagalugad sa kagubatang iyon. Handa ng mga kanyon. Nakatutok sa direksyon yun. Kung ganon, paliparin ang kalapati niyan. At kapag sa lugar na yung patungo ang kanyang lipad, papuputukin natin ang mga kanyon. At tulad ng pangako mo sa Alvarez, magkukulay dugo ang umaga. Teniente? Magkadurog-durog man sa pala ng kanyon ang bangkay ng Indio. Pupukutan ko pa rin siya ng ulo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga. Hoy, Dadal Castilla yan, mag-art si Simon. Hindi, kahit na anong wika. Basta dasal, pakikinggan tayo ng Niño Jesus.
Fuego! Hindi na puedo, madre. ¡Au! ¡Au! Hermanos y hermanas. Tiniente Alegre, hindi kaya madurog pati magandang senyorita? Kasi yung kayang Espanyolang nasa pugad ng mga Indio ay kulay puti pa ngayon. Fuego! Tener compasión. Pwede ko na lahat. Diyos ng nosotros. Tugod! Fuego! Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Ah! Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en el cielo. Amén. Uhulog tayo! Kadyo, pili ka sa atin. Simon. Wala nang nalalabi sa ating mga kasama. Tingnan mo, ang mga tauhan ng ama mo. Nauhaw sa dugo ng mga Indio. Huwag mo iyakan ang kamatayan ng bata. Hindi niya matatanggap ang luha ng isang layuan. Sinusundan ako ng mga kanyon. Sinusundan ako ng mga demonyo. Ang anak ko! Saan? Iharap sa akin ang bangkay ni Simon de la Cruz! Walang Indio! Tinakbuhan tayo ng Indio! Duwag! Duwag! Duwag ang Indio! Indio! Duwag! Mga Kastila! Mga hayop ng Kastila! Papatayin ko kayo! Susundan natin sila! Kunin ang mga kabayo! Walang dapat mabuhay sa mga tumakas ng Indio! Wala!
ang pinakahuling biktima ng kalupitan ng ama mo. Siya lang ang nakita naming buhay sa ating mga kasamahan, Simon. Hindi susuko ang Indio. Itutuloy mo. Pakikipaglaban. Hindi ba, Simon? Matingkad ang ating kulay. Hindi maputla. Ang dugo ng Indio. Habang ang inyong mga patay ay nakahimlay sa marmol na libingan. Kami, sa sariling lupa, ibinabaon sa hukay na tanging krus lamang ang nakatunghay. Kung palalayain mo ako, matutulungan ko kayo sa kalagayan ito. Ipaabot ko sa Gobernador General ang inyong usapin. Simon, hindi ka ba nasusulasok sa amoy ng pulbur at dugo? Hindi ka ba nahahabag sa mga walang malay na nangamamatay? Itanong mo kay Alvarez Segovia at siya yung mga sundalo. Ngunit natitiyak ko sa'yo, wala na silang nadarama. Sapagkat nakabahid na sa kanilang mga mukha ang amoy ng palbura. Ang dugo. Nagkakamali ka, Simon. Kami basang sumasamba sa relihiyon? Ang mga ito'y nagaganap lamang dahil sa digmaan. Relihiyon. Tulad din ng mga sundalo ang inyong mga pare. Ang krus nila ay mga baril na nananakot sa aming mga mamamayan. At ang kanilang mga sermon ay mga balang pumapatay. Marunong kang mangusap, Simon. Bakit hindi mo gamitin ang iyong talino at humarap ka sa kanila? Kapag ipinakita ng isang Indio ang kanyang talino, siya ay ipatatapon. Simon! Simon, ang mga kaway, papalapit dito. Kapag hindi tayo lumayo, 1 oras mula ngayon, darating sila. Ayan. Iwan mo na ako, Simon. Tingnan, Dealan. Sementeryo ng mga Indio. Nandito na lamang, Simon. Kadyo, pagpatuloy mong pagtakas, hindi karuwagang umiwas sa pagkakataon ito.
sasagupa sila sa mga kaaway. Kung mamamatay sila. Kasamang makakahanay ng kanilang mga katawan. Ang aking bangkay. Tumakas ka. Ngunit sa bawat hakbang mong papalayo, lingunin mo ang iyong pinagmulan. Kapag may sapat ka ng lakas, balikan mo kaming nangabual sa pundo ng mga kaaway. Ibangon mo ng iyong tapang at tugo ang aming mga bangkay. Tatandaan ko, Simon. Kayo, isilang niyo ang mga sanggol na mabubuhay at mamamatay. Ngunit hindi mabubuhal sa karimlan. Hindi ka mabibigo, Simon. Ikaw, malaya ka na. At sana'y masaksihan mo ang magaganap. Ang aming kamatayan. At ang kalupitan ng iyong mga kabalan. Sundin natin si Simon.
Wag! Tama ng iyong kalupitan, Alegre. Araceli, nasa kasuotan kang Pilipina. Paano mo hinubad ang iyong damit, Espanyola? Pinunit ng Indio? Hinubaran ka? At ngayon sinaplutan ka ng damit kayong manggi? Hanggang doon lamang kaya, senyorita? Hindi kaya sa iyong tiyan ay may nakapunlang sanggol na itiman? Kahit sa 10 mang Indio, ay pagpapalit ko isang asong katulad mo, Alegre. Tandaan mo, Alegre. Buhay niyo akong dinatnan sa kamay ng Indio. Buhay niyo siyang ihaharap sa aking papa. Hey! Teniente Alegre, kaninong kabayo ang sasakyan mo? Dumarami ang atraso mo sa akin, Indio. Nawala na ako ng nobya. Napildihan pa ako ng aking kabayo. Hindi ingrato si Alegre. Kaya't isang espesyal na kaparusahan. Ang pasasalamat na ihahandog ko sa iyo. Dali sa plaza! Hindi na pamamarisa ng Indio ng mga mamamayan pagkatapos ng paradang yan, Alvarez Siguro. Papupurihan ka sa iyong kabayanihan, Teniente. Titiyakin kong makararating sa Espanya ang pangyayaring ito. Ang batas na rango, Alvarez Sigubio? Yan ang katumbas, hindi ba? Magiting na Teniente. Ang kamay ng aking anak. Sinong santong Kristiyano ang maniniwala na hindi nalawayan ng Indio ang iyong magandang anak, Alvarez Sigubio? Kung ganon, ano ang gusto mong maging tropeo ng paggapi mo sa Indio? Isang malaking karangalang higit pa sa tropeo. Medalya at magandang senyorita. Ang maging alferes ng bayang ito. Hindi ba, Sigubio?
ang iyong puso. Mahina ang iyong puso. 2 beses ka nang inatake. Delikado ang pangatlo. Guardia! Guardia! Pag-ibig kong tunay, katimbang din itong buhay. Maaasahan mo, maging gabi man at araw. Ako'y nangangakong ang puso ko'y iyong lamang. Hindi maagaw hanggang kamatayan. Bakit tayong dalawa lang naririto sa kampo, amigo? Okay, wala nang Indio na manggugulo. At mamaya darating naman 3 nating kasama. Dala ang mga pinasundalong mga ngalaga sa kampo ito. Sa opinyon mo, amigo, wala na nga kayang tulisang Indio? Kaya, kumpadre. O kay tamis ng pagsinta na may manalig ka, ako ay tunay. May kalaban sa kampo. Ingat layo pa sa mga Indio eh. Mula sa dugo ng Indio, marami pang kayumanggi ang nagbangon hanggang sa dumating ang panahon na makamit nila ang kalayaan at tanghaling magiting na Pilipino.